Sa lahat po ng mga Kristiyano, sa mga tagapagturo po ng kautusan, ito po ay sulat ng Panginoon sa mga tagapagturo, sa mga pastor, sa mga evangelist, sa lahat po ng mga Kristiyano. Ito po ay mensahe ng Panginoon sa lahat. Ito po ay kinasihan ng banal na Espiritu habang sa gitna po ng pananalangin ay nangusap po sa kanya ang Panginoon, at ito po ang pinasulat. Kung papansin po natin, malalaki po ang titik ng sulat at ayon din po sa Panginoon sa kanyang salita sa Galatians 6:11. Malalaki ang titik nito, ako ang sumulat ito. Ayun po ang nilalaman. Ang sabi dito, mga minamahal kong anak, malapit na ang aking pagbabalik, ngunit marami pa rin sa inyo ang nabubuhay sa kanyang sarili at hindi pinapasan ang aking krus. Mahal ko ang tao at ayaw ko mapahamak. Mahal ko ang tao gaya ng pagmamahal ko sa inyong mga hinirang ko. Ngunit natudurog ang aking puso sa bawat segundo na may napupuntang tao sa impyerno. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang sumusunod. Tinawag ko kayo lahat, ngunit hindi lahat sumusunod sa akin. Sinabi ko sa inyo, pakainin ninyo ang aking tupa upang sa pagdating ng iyong nag-iisang pastol, ay kumpleto sila pagdating ko. Ngunit hindi na ako nalulugod sa inyong hain. Sinasabi ko sa inyo, maliban sa maging bata kayo sa aking harapan, hindi kayo makakapasok sa aking kaharian. Karamihan sa inyo ay nagtuturo pa rin na gaya ng ginagawa ng mga bulaang propeta. Sinasabi ko sa inyo, habag ang ibig ko, hindi hain. Nahahabag ako sa maraming tao at ayaw ko rin kayo mapahamak. Ituro ninyo sa mga tao ang katotohanan. Nasa inyo ang susi para makapasok lahat ng tao sa aking kaharian. Ako nga ang nagsasabi sa inyo nito. Wala nang ibang daan, kundi ako lang. Sinasabi ko ito sa inyo dahil ang ilan sa inyo ay nadala ng maling paniniwala ng mga bulaang propeta na nagtuturo sa katuruan ng dyablo. Sinabi ko na sa inyo, hindi ba ganoon ay dyablo ang inyong ama? Dahil ang nasa niya ang sinusunod ninyo. Ngunit ngayon ay naligtas kayo. Pakinggan ninyo ang sinasabi sa inyo ng banal na Espiritu. Dahil marami pa rin sa inyo ang nagtuturo na gaya ng pagtuturo ng mga Pariseo. Sinabi ko na sa inyo, at sasabihin pa, kung ang pagsunod ninyo ay katulad pa rin ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa aking kaharian. Hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Huwag ninyong pagtakhan ang mga bagay na nakasulat dito. Hayagan kong sinasabi ito sa inyo, umiihip ang hangin kung saan ito ibig. Sinasabi ko pa sa inyo, maraming propeta at malalaking tao ang nagnanais na makakita ng inyong mga nakikita at nakakarinig ng inyong mga naririnig. Ngunit huwag ninyong itago ito sa sarili nyo lamang. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Linisin ninyo ang inyong puso nang sa gayon maging malinis din pati ang labas nito. Nagsasalita ako nga ng hayagan sa inyo ngayon dahil ayaw ko mapahamak ang tao. Ayaw ko kayo mapahamak doon sa impyerno. Doon ay hindi namamatay ang apoy at uod. Binilaan ko na kayo magbantay sa dyablo na inyong kaaway. Pinagkalooban ko na kayo ng kaalaman tungkol sa bagay na ito. Ngunit ang ilan sa inyo ay nagbubulag-bulagan.
Hanggang kailan ko ba kayo pagtitiisan? Ngunit ang aking tupa ay nakikinig sa kanyang pastol. Ako ay si ako nga ang nagsasabi, ang nagsasalita sa inyo. Ang nais lamang ninyo makita ay ang nais makita ng inyong mga mata. Hindi ba't binulag ko ang mangmang? Unawain ninyo ito, habag ang ibig ko hindi hain. Walang makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan, sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Tapatan ko sinasabi sa inyo ito dahil ayaw ko na kayo ay mapahamak. Anong maibibigay ng tao sa kanyang buhay, makamtan man niya ang lahat ng yaman sa sanlibutang ito, ito baga ay madadala niya sa kabilang buhay? Hinding-hindi, maari ba magsama ang Diyos at ang demonyo? Ang ilan sa inyo ay binubulag ng dyablo sa katotohanan. Maraming propeta sa inyong panahon na hindi niyo pinakikinggan. Ngunit ang isang aba, kung ang iba sa inyo ay magpahayag na kilala sa lipunan, ay inyong pakikinggan. Ngunit ang isang aba na makasalanan ay inyong yuyurakan. Ang ilan sa inyo ay ganito, hindi ba't sinabi ko rin sa inyo na mas mauuna pa sa inyo na pagharian ang mga publikano at ang masasamang babae? Katulad na rin ba kayo ng mga Pariseo na nag-aabang ng kanilang hari mula sa mayamang angkan? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na bubulagin ko ang mangmang? Ang may pandinig ay makinig. Sinabi ko na sa inyo at sasabihin pa. Hindi na kailangan na magpatotoo ng ang tao sa kanyang sarili dahil nalalaman na ng inyong Diyos ang kanyang isip at puso. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa inyo ang mga bagay na ito? Ngunit nauunawaan ko kayo at uunawain pa. Pakinggan ninyo ang sinasabi sa inyo ng banal na Espiritu. Huwag na kayong paghapo sa dyablo na inyong kaaway. Ang iba sa inyo ay nagtuturo sa mga tao dahil yun ang nais ng tao na marinig sa inyo. Mga hangal, sino ba ang inyong pinaglilingkuran? Sinabi ko rin sa inyo, huwag na kayong makiayon sa sanlibutang ito. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay sa mundong ito ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siya magkakamit noon. Hindi ba't nakasulat? Namatay siya para sa lahat upang ang sino mang nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi sa natubos ng inyong buhay. Ako ay si ako nga ang nagsasabi sa inyo nito dahil karamihan sa inyo ay ang dyablo ang pinaglilingkuran. Huwag nawa mangyari na maibulid kayo sa apoy. Itapon ninyo ang lahat ng sanhi ng inyong pagkakasala. Ang sinasabi ko sa inyo ay katotohanan at hayagan. Ibinigay ko ang aking sarili sa inyo dahil ayaw ko na kayo ay mapahamak. Gumising kayo sa pagkakatulog. Ang iba sa inyo ay puno ng pagpapaimbabaw at kasamaan sa kanilang puso. Hayagan na akong nagsasalita sa inyo. Mga hugas kayo, alisin ninyo ang lahat ng kasamaan sa inyong mga gawa sa aking harapan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, baka sakaling makakita ang inyong mga mata at makarinig ang inyong mga tainga at kayo ay makaunawa at muling magbalik sa akin. Hindi ko baga sinabi sa inyo na ang lahat na nagpaparami sa inyo ay nanggagaling sa inyong mga puso, na siyang kakahawa sa mga tao. Sinasalaysay ko ang mga bagay na ito sa inyo dahil ayaw ko na kayo ay mapahamak. Mga hinirang ko, huwag ninyong itago sa mga tao ang sinasabi ko sa inyo dahil bawat isa ay tatanggap ng kaukulang ganti ayon sa kanyang ginawa.
ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay hindi nagbabago. Mag-ingat kayo sa inyong lakad at gamitin ninyo ang sandata na aking sinasabi sa inyo para labanan ang dyablo. Hindi na magtatagal at aapakan na ninyo ang dyablo sa inyong paanan. Hindi ko baga sinabi sa inyo na huhukuman ninyo ang mga anghel. Mag-ingat kayo sa dyablo, ngunit huwag kayong matakot sa kanila. Nakahanda na ang kanilang kaparusahan. Tawagin ninyo ako na ang ibig ko sabihin ay sa manalangin kayo at pakikinggan ng inyong amang nasa langit ang inyong panalangin. Maraming propeta ang pinadala ko sa inyo at sinasabi ko sa inyo na ngayon pa lang mga bata at sanggol ang magiging inyong pinuno. Unawain ninyo ang mga bagay na ito. Sinabi ko na ito at sasabihin pa. Ngunit kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Pasanin ninyo ang aking krus at magaan ninyong dalhin ang aking pamatok. Ang sandaling kapigatian at kahirapan na dinaranas ninyo ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Pakinggan ninyo ang sinasabi sa inyo ng Banal na Espiritu. Humiling kayo sa aking pangalan at ipagkakalob ko sa inyo. Sinasabi ko na sa inyo, makikita ako ng may malinis na puso at sinasabi ko pa rin sa iyo na maniwala kayo sa lahat ng iyong hinihiling at tatanggapin ninyo ito. Ang aking kayamanan ay wala sa mga bagay na inyong nakikita. Mga anak, pakaasamin ninyo na magkaroon ng kayamanan sa aking kaharian. Doon ay walang magnanakaw at maninira at mamamalagi magpakailanman. Sinabi ko na sa inyo at sasabihin pa, ipaghahanda ko kayo ng silid doon. Lahat ay handa na. Mga anak, hindi na magtatagal at darating na ako. Ngunit ang ilan sa inyo ay hindi tapat ang paglilingkod sa akin. May maitatago ba kayo sa inyong Diyos? Dalastas ko ang isip at puso ng bawat tao. May pag-asa pa kayo. Ibigay ninyo sa akin anumang nakapasan pa sa inyo. Ibigay ninyo ng buong buo ang inyong sarili at ipako ninyo ang inyong paningin sa inyong Diyos. Magbantay kayo. Matulad nawa kayo sa isang alipin ng kanyang Panginoon na nagbabantay sa pagdating ng kanyang Panginoon. Magpakababa kayo sa lahat ng tao. Dahil ang sinumang magpakababa sa harapan ng inyong amang nasa langit ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sumainyo nawa ang kapayapaan.